So ayun, welcome to our vlog again mga B. Noong nakaraang vlog natin, ang content natin is grade 11 subjects. Ngayon naman is grade 12 subjects. Again, paalala, ito ay based sa aking experience. Sabihin, yung na-experience ko nung nag-aaral pa ako here in Cavite. Mga natatandaan ko lang, naaalala, or something. So, ibig sabihin, may mga impormasyon ako na pwedeng makalimutan or kaya nagkahalo-halo na ako masobrahan like that. Last paalala natin is correct me if I'm wrong. Kasi nga, syempre, tao lang nagkakamali. Ang unang subject na aking i-introduce ay ang personal development. Personal development. O mas kilalang PERDEV. So, dito sa PERDEV is more on inner self siya, like emotion and so on. Kumbaga, ang tinatakal dito is more on the way you think, the way you act like that. May mga tao din dito madidiscuss. Next sub is ang hindi mawawala sa senior high and the college is ang research. So, this time, practical research 2. So, kung ang una nating method nung grade 11 is qualitative, ngayon is quantitative, which is involved na ang numbers. Quantitative is more on survey siya. Kung ba mag-survey ka na lang, it can be online, like Google form, or in personal. CESC. So, ito, acronym lang yung natatandaan ko, pero meron din yan siyang mahabang pangalan. Itong CESC is more on about community. Yes, so dito nagkaroon kami ng proyekto. Like, hinati kami sa grupo-grupo and then kami yung bahala sa, community project na gusto namin. Like, yung makakatulong talaga sa community. So, meron kaming inside and outside the campus. Okay? Next. AYAP subject. So, etong AYAP naman is parang English subject lang sa atin, kumbaga sa junior high. Ang mga tinuturo dito sa AYAP subject is about research din. Like yung mga citations, ganyan. Siyempre, tinuturuan din kami ng tamang way ng pagsusulat and so on dito sa AYAP. So, dito makikita rin yung mga resume, application. Next is yung homeroom guidance. Like I said sa nakaraang vlog, ang homeroom guidance is still there pa din. Next is PE and health. So dito, alam naman natin na meron pa rin PE and health since hindi talaga nawawala yan. Nag-badminton kami and ang mga matatakal nyo dito, yes, about badminton, yung mga moves, yung mga techniques like that, yung parang paano mo siya ganunin, yung anong moves to, like that. And yung, syempre, about kalusugan, exercise, dance, sport, and etc. Next is creative writing. So, from the word itself, you are creative in writing. Yes, magsusulat po kayo dito ng iba't ibang sulati. Like, poems, tula, ganyan. Ano pa, short story, ganyan. Fiction. Tama, fiction kasi creative writing. So, more on fiction to. Theater play kami. Yes, nag-theater play po kami. That is one of the memorable. First place kami sa contest na yon. And ang champion, alam niyo kung sino, ka-section din namin. Kaya, tuwan-tuwa kami yun na. Next sub is philosophy. So, philosophy, o mas kilala namin Philo. So, dito, just like D's and Dias, makahulugan din yung pinag-aaralan dito sa philosophy. Since philosophy nga yung, filosofiya nga yung pinapag-usapan. Kumbaga may mga sinasabi dito yung mga philosopher na makahulugan talaga and makabuluhan. Yung mga tao din dito, syempre may mga philosopher just like I said kanina, diba? Ganun din, katulad ng ibang subject, dito kailangan din ng critical thinking. Like, may mga term kasi dito na, hindi ka familiar pero ang ganda ng meaning niya. Ito, sa subject na to, naranasan din namin magdebate. So, ayun, yun lang muna guys. Abangan natin ang part 2.